Meron pong bagong pinapuputok at pinalalaking balita ang mga ano ba ito, anti-Marcos, anti-administration or mga grupo ng gusto nila ng kunwari pagbabago o totoong pagbabago na sila ang makikinabang. Marami yung sektor, iba-iba eh. Ang isyong tinutukoy ko ay ito pong ganap na batas na dahil napirmahan na ni Pangulong Marcos ang budget for 2024. Kasi sa oras po na mapirmahan ang isang proposed bill, batas na yan. At pag batas na yan, pwede na natin at pwede na ninyong questionin ang legality ng mga provision niyan o nilalaman ng batas. Kasi yung General Appropriation Act, batas yun, yearly budget. Iba yan kaysa sa pangkaraniwang batas kasi yan pure sa budget. Iba ho yung mga Republic Act at kung ano-ano dyan na tungkol sa development, tungkol sa ano. Ito po, isang batas, General Appropriation Law, specific sa national budget ng Executive Department for year 2024. Kaya ko sinasabing kakaiba ito dahil meron nga pong nagpapakalat na meron daw di umano mga unprogrammed budget na nasa mga 400 to 500 billion ba? Laking pera niya. So ngayon na ito isang ganap ng batas, ay di ang akin pong maia-advise sa inyo. Hindi man nyo hinihingi ang advice ko, pero yan ang tamang proseso. Question ninyo, mag-file kayo, magpetisyon kayo before Supreme Court. Kung kayo may pagdududa sa legality or kung ito'y naaayon ba sa konstitusyon ang kapipirma lang na batas ni Pangulong Marcos tungkol sa national budget. Okay? Kasi noong ginagawa pa ito sa Kongreso at Senado, hindi nyo pwedeng questionin kasi ang Supreme Court walang jurisdiction kapag ginagawa pa ang batas. Ang jurisdiction lang ng Supreme Court na makaalam at magsabi kung legal o illegal at naaayon sa ating saligang batas kapag batas na at yung implementation. Kaya yung galaw ng Kongreso, okay, after magawa ang batas, pwedeng questionin yan. Galaw ng Executive Department para sa implementation, pwedeng questionin yan. Ay ngayon po batas na yan na mula January 1, mag-uumpisa na hanggang December 31. So punta na kayo ng Supreme Court. Kaysa sa kayo nag-iingay sa social media, sa media, na sinasabi niyong illegal, ganito. Ay, teka muna, speculation lang yan. Opinion lang ninyo yan. Diba? Kung meron man senador nag-iingay tungkol dyan, bet hindi mo nilabanan yan sa plenaryo, sa debate, ng pinagtitibayan at maging dun sa BICAM. Diba? Mahaba ang proseso ng paggawa ng batas, paggawa ng budget, law. Bet hindi nyo pinigilan yan nung umpisa pa lang. Ngayong napirmahan na, saka kayo nag-iingay na sinasakyan at ginagamit ng mga DDS, ng mga Duterte supporters at SMNI supporters. Kasi yung mga yan, naghahanap lang ng butas yan. Fake news o hindi, sumasakay ang mga yan, basta against government, against Marcos. Lahat sinasakyan nila, di ba? Yun naman ang ginagawa nila. Kaya hindi naman nila aaminin yun. Kasi ang feeling nila, magagaling sila. Ang feeling nila, maginoo sila. Pero ako, sinasabi ko yung totoo. Lahat ng butas, may butas o wala, na makakakita silang pwedeng gamitin para batikusin ang administrasyon, gagawin nila yun. So, ang challenge natin sa kanila, punta kayo ng Korte Suprema. Ang Supreme Court ang magsasabi niyan kung legal o hindi. Kung ano ang desisyon ng Supreme Court, hintay natin. Pero hindi pwedeng yan itigil ang implementation ng General Appropriation Law na magsisimula ng January 1 dahil sa ingay ninyo. O kung kayo man ay nag-iingay tungkol dyan. O ala, garbage na pag-iingay yan. Titigil at a-action lang ang Malacanang bilang Executive Department implementation ng mga batas na inaproba ng both Congress and Senate, both House and Senate, upper and lower, na mababang kapulungan at mataas na ating kapulungan. Kung meron nakitang mali o pagkukulang ang Korte Suprema dahil yun ang trabaho ng Supreme Court, the higher court of the land. Ayan. Magpuntahan kasi kayo sa korte. Huwag kayong puro na lang ay akose, puro na lang pagbibintang, puro na lang hinala, puro na lang, puro stress ang aabutin nyo. Alam mo yung stress, nagdadala yan, papunta yan sa depression. Magkakasakit lang kayo.
Lalo na yung mabilis maniwala sa chismis. Mabilis maniwala dahil kanilang kaalyado ang nagbabalita. Mabilis maniwala dahil anti-Marcos din. Mabilis maniwala dahil galit sa gobyerno. Kahit fake news pinapaniwalaan, pinagtatanggol pa. Kalaboso kayo. Kakwenta-kwenta mong argumento yan. Ang matinong argumento ay yung may basihan sa dokumento. Kung wala, sa ngayon yung sinasabing unprogrammed na bilyong-bilyong project or piso na project or bilyong piso sa budget, yan ay sa pantaha lang, opinion lang. Sa ngayon, kasi walang malinaw. Okay? Yan naman ang tama kasi. Anumang Republic Act o anumang batas, local or national law, under yan ng 1987 Constitution. Ang major na batas natin sa bansa ay saligang batas. 1987 Constitution. Pag lumampas dyan, hindi yan papayagan ng Korte Suprema kung meron nagpipetisyon. Hindi naman gagalaw ang Supreme Court kung walang petitioner. Basta may nagpetisyon, inaaksyonan at nagpapalabas sila base sa kanilang mga pag-aaral kung ano ang mga basihan. Ang mga desisyon ng Supreme Court ay parang batas, hindi pwedeng mabalik. Ang desisyon at ruling or final decision ng Supreme Court, yan ay sinusunod at dapat sundin ng lahat. Pag hindi, wala na kayong pupuntahan. Saan pa kayo mag-aapila? Kaya mahalaga, magtiwala sa Korte Suprema. Kung wala kayong tiwala sa paggawa ng batas at implementation ng batas, doon kayo magpunta. Huwag sa social media. Huwag sa pag-iingay sa media. Huwag sa rally. Huwag sa destabilization. Huwag sa mga aksyon sa kalye. Kasi ang aksyon sa kalye, yan ay karapatan, pero yan ay walang magagawang desisyon. Walang pagbabago sa mga project at programa at batas kahit mag-rally kayo araw-araw. Pero kayo magpunta ng Supreme Court at sinabi ng Supreme Court na tama yung inyong ginagawa. Overnight lang yung 2 araw, titigil yung mali ang ginagawa at susundin ng Korte Suprema. Ganun po ang proseso at mabilis na aksyon. Okay? Kaya yung mga nai-stress sa mga balita, kayo lang ang nai-stress nun kasi hindi nyo alam ang proseso. Yun ang mga nagagalit sa mga balita dahil inyong opinion na ganun-ganon, mali ito, ganun-ganon, abuso ito, ay madali ang magbintang. Pero ang pagpapatunay is another issue. Ganun po yun. Okay? Huwag niyong ilalagay sa inyong kamay ang batas. Huwag niyong sasabihin walang kwenta ang batas. Huwag niyong sasabihin wala tayong batas. Nagkakamali po kayo. Kayo lang yon. Yung matitinong Pilipino, matitinong negosyante, mga matitinong mga batang nag-aaral, mga matitinong naghahanap buhay ng marangal, hindi yan palilil lang. Alam nila ang galaw at pinanghuhugutan ng mga nagsasalita kung may alam o wala, may karapatan o wala, may pinanghuhugutan o wala, matatalino yan. Yan ang ating pangalagaan. Saludo ako sa inyo. Yun kayo. Yung mga followers at supporters ng channel na ito, yun ang matatalino.